Ito mga kababayan ko, mga minahal kong followers na nakasubaybay dito sa vlog ko. Mayroon lang akong isunod sa inyo kumbaga na kasunod na vlog katulad yung ano ko binablog ko kahapon, kagabi. Nangyari na nga ito ngayon. Kung papaano nagiging estudyante ni Duterte si Risa Hontiveros na nasupalpal niya, akala niya napakagaling niya mag-imbestiga doon sa mga tinatanong niya. Kasi nasanay siya doon sa kanila ni Jerens Kilario at saka Mamirto Galanida, hindi umubra kay Duterte. Akala siguro ni Duterte, akala nila kay Duterte na masighting contempt na nila. Lalo pang doblehin ni Duterte ang patay na kiniklim nila sa extrajudicial killing. Ito, pakinggan nyo mga kaibigan natin, mga kapatid, mga kapwa kong Pilipino, at saka mga sumusubaybay sa akin. Sige, tuloy lang natin ha, to follow. Alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if Yes. I may say as a It's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on the dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang kayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence please. Huwag mo kasing ipipilit Senator Risa Hontiveros yung nais mong ipaintindi sa kanya. Dahil kahit kailan, wala ka pa sa kalingkingan ni Presidente Duterte. At saka, lawyer yon, nagdala na yun ng syudad, nagdala na yun ng city kung paano i-manage. Yung sa'yo, gusto mo lang kontrahin dahil gusto mong magpakilala, gusto mong ipakita yung sarili mo na hindi ka pa sapat doon sa kakayahan sa pamumuno dahil hindi ka eksperensyado kung ano ang dapat gagawin niya. Kaya malayo ka pa. Papunta ka pa lang, si Duterte pa uwi na. Kaya hindi mo pwede tumbasan. Huwag mong gawin si Duterte ng tulad ni Jerens Kilario at saka ni Mamirto Galanida na nakuha ninyo. Yan, nalitsuran ka tuloy. Kaya wag mong ipipilit yung galing mo kasi hindi ka pa sapat doon sa kakalaman ni Duterte. Dahil marami ang kalaman yan, sumubra na kaysa sayo. Tapos wag mong gagawing tanga. Ngayon, malilito lang yan si Duterte, hindi ka lang niya ayos sasagutin ng tama yung ibang mga tanong mo kasi yung tanong mo mali. Paano magiging mali yung tanong mo? Tinanong mo siya kung totoo yung mga pangyayari at saka totoo yung mga patayan na yan. Ngayon sinabihan ka na totoo. Tapos alamin mo na naman kung anong mga pangalan nila. Hindi ka sasagutin. Kasi kung alamin mo na kung ano yung mga pangalan nila, sabihin mo na naman saan nangyayari yon, kailan yun nangyayari, anong panahon yon, at saka ilan sila. Jesus marosip. Senator Risa Hontiveros, hindi yung ganyan ang focus na dapat natin alamin kung ilan ang bilang doon, kung saan nangyayari. Mali ka na doon. Dahil hindi na nag-angkop yung tanong mo doon sa kanya. Kaya wala na siyang ganang sasagot sa'yo. Dahil yung tanong mo, ginawa mo ng si Senyor Aguila, si Duterte, malayo ka pa sa kaalaman. Di ba? Kaya, ito,
nakita na natin dito kung paano sumagot si Duterte. Tapos nung nakita ang akala ng mga makabilang side, makabilang grupo, ang alam nila na si Duterte susoko at matrap nila. Yun ang pagkaalam nila. Anong sabi ni Duterte? Kung ako may babalik ako sa pwesto, may babalik yung panahon ko diyan, yung patay na inireklamo nyo sa akin, nagiging extrajudicial killing. Sabi ni Presidente Duterte, ang sagot niya, kung ako babalik uli sa pagka-presidente, doblado ang patay niyan. Tingnan nyo kung may nagagawa kayo. Wala! Diba? Doblado daw ang patay niyan. Kaya si Hontiveros at saka si Dilima nagmukhang tanga. Walang magagawa doon sa ano. Kasi akala nila matatakot na. Doblado pa. Kaya sa totoo po sa inyo dyan sa Senate, kung tutuusin, wag na ninyong ipagpipilit na i-overcome ninyo ang gusto ng taong bayan dahil si Duterte binoto ng taong bayan. Nilagay siya sa pwesto dahil yun ang kanyang nagustuhan. Ang kanilang nagustuhan na yun ang dapat na gagawin. Kasi kailangan ng mga tao, kailangan ng mga Pilipino ng pagbabago, kailangan ng panahon, kumbaga, na kamay na bakal. Hindi yung panahon, kumbaga, ng nasanayan. Kasi kailangan na nila na mapuksa yung problema na matagal na nilang dinadamdam. Tapos kayo, pilit ninyong isisingit yung kagustuhan ninyo, na yung kagustuhan ninyo, pamulitiko naman yan. Tingnan nyo ang sigaw ng mga tao. Si Duterte, tingnan nyo habang nagla-live kayo, habang nanonood yung mga tao. Halos 90% ng comment, pabor sa kay Duterte, sa inyo 10 lang. Tapos ipipilit pa ninyo na si Duterte bigyan nyo kumbaga ng parusa dahil doon sa extrajudicial killing. Hindi naman dapat kayo ang pakinggan. Kasi kalaban kayo sa politiko, wala kayong ibang naririnig kundi yung mali ng kalaban ninyo na si Duterte. Kundi ang mali ang hanapin ninyo, hindi yung tama, kasi naghanap kayo ng butas ng problema. Pero kung isipin ninyo mabuti, dapat pakinggan ninyo ang taong bayan, yung taong Pilipino, dahil binoto nila yon. Ibigay ninyo kumbaga yung control sa kay Duterte. Kung ano man yung sa panahon niya, na gusto niyang ganito ang strategy, papatayin natin ang tarantado dahil maraming mapiperwisyo na matinong tao. Ibibigay natin. Kasi gusto ng mga tao yan. Yung pamumuno niya eh. Bakit nyo ngayon naagawan? Bakit nyo ngayon kukontrolin na ginusto man niya ng tao? Desisyon man niya ng tao? Di ba? Wala kayong respeto sa tao. Kahit siguro mag-eleksyon pa yan uli, hindi talaga kayo manalo. Si Duterte pa rin ang panalo. Pag ganyan ganyan yung mga sagot ni Duterte at saka ganyan yung mga malasakit niya doon sa taong Pilipino. Di ba? Hinahanapan nyo ngayon yung DDS, yung Davao Death Squad. Nawala namang Davao Death Squad. Kaya sabi nga ni Bato, kumbaga, ano yan, kumbaga, ang taga Davao na media ang nagpangalan ng DDS na yun. Kaya nag-growing dahil tuwing may patay, balita na DDS ang may kagagawan. Akala ko ma-citing contempt na si Presidente Duterte. So ngayon, tapos na ngayon kumbaga sa Senate, yung sinagot niya. Yung gusto niyong marinig. Nangyayari na eh. Ito ngayon, ano pa ba ang ibig sabihin ninyo
mga diyan sa Congress, diyan sa Congress na dadalo uli si Presidente Duterte, ano pa ba ang nais na patunayan na lahat ng pinagsasabi ni Duterte doon sa Senate, parehas na yon. So ibig sabihin, gusto pa talaga ninyo na magpapugi points sa mata ng tao? Hindi na, baka masupalpal kayo ni Duterte. Imbis na magiging liliit yung pagkatao ninyo, huwag niyong subukan kasi masisira ang buhay. Pati si Dilima, akala ni Dilima makaganti na siya. Hindi pa rin nakapurma si Dilima kay Duterte. Mamatay na lang si Duterte, hindi makakabawi si Dilima. Kaya wala po kayo, ma'am, wala kayong binatbat sa kay Duterte. Kaya tumahimik ka na lang.